Ayan. So, yan. So, dito tayo sa may ano ngayon? Saan na tayo banda? Okay, river works. So, basically class, natakal tong river works ng CMT and sabi doon, the application of loads that create tensile and shearing stress is the primary cause of fractures in the structural concrete. No? And steel reinforcing bars or rebars are crucial in managing these stresses. So, ibig sabihin nun, alam naman natin na kapag, for example, applied stress, nagkaroon ng stress yung ating mga concrete, it will encounter or it will have a lot of stresses. Na. For example, compression stress, tensile stress, and shearing stress. No? Yun. So with that being said, class, alam naman natin ang compression is the main yung kayang hawakan lang ng concrete, ng cement natin, yung concrete na walang bakal. No? So since mahina nga siya ng walang bakal, so that's why we create or we put concrete, no, ay reinforcing steel bars dun sa mga natin, sa mga concrete natin. So it's very crucial, no, kung paano natin sila ilalagay. That's why you studied it at RCD or PRPC, which is Principles of Reinforced and Pre-Stress Design. So, pre-stress concrete rather. Ayun. So, they also help in the compression resistance kahit pa paano. Kahit na ganun sila class, meron naman silang compression. No? Although, ang kailangan lang natin sa kanila is yung kanilang mga tensile stress. Okay. Tensile strength rather. Yeah. So in order to ensure that the concrete and steel function as one cohesive unit, kailangan natin silang ilagay na maayos. So paano? Ang goal lang naman natin ngayon, class, is to identify or is to estimate, no, kung paano tayo mag-estimate ng bakal. Yung pagde-design sa PRPC nyo na yon. Ngayon, ang mangyayari lang sa ating class kapag magde-design tayo ng bakal, ganito. Ito yung mga kailangan natin na bakal, sabi ng ating structural analysis. Yung sa labas ng results, okay, ito yung results. Kailangan daw natin 12 mm na bakal, kaya 16 mm na bakal. So, yun yung hahanapin natin. At i-estimate natin kung ilan yung ganun na kailangan natin. Now, after yung bilangin kung gaano kahaba yung mga kailangan na bakal, alamin natin kung anong uri ng bakal. No? Parang ganun. Sige. So, the first one, kung anong grade ng bakal yung ginagamit mo. So, meron tayong a lot of grades, no? Meron tayong grade 33, grade 40, grade 60. Actually, mas marami pa, no? Every number ata may grade, parang ganun. Pero sa Pilipinas, uso lang si grade 33, grade 40, grade 60, no? Sa mga common na bahay, sa mga bahay na maliliit, sa mga local hardware natin, ang pinakamadalas na nabebenta klase si grade 40. Si grade 40. Tapos si 60 naman per order siya kasi medyo alam niyo mga kapag makakapal na magaganda yung bakal na grade 60, yun nga lang mahal talaga sila. So yun. Meron din silang mga weldable. Kapag weldable sila class, meron silang W. W33, W40, W60. Ang goal natin doon, kapag nabitin ka, ipandadagdag natin. No? So sa ating class sa Pilipinas, hindi uso ang weldable. No? Kasi ang asa isip natin, ba't pa tayo mag-welding? Pwede naman tayong bumili, tapos putol na lang ulit. Mura lang naman ang bakal. Which is true. No? Hindi mo na kailangan bumili kasi nga hindi naman siya weldable. Hindi mo naman i-weld yung bakal. So, bibili ka na lang ng bago. No? Yun lang. Ganun yung gagawin natin. So, ganun sa Pilipinas, hindi naman normal na lahat ng mga manggagawa marunong mag-welding. Pipili-pili lang din naman yung mga marunong. Pero mas marami pa rin naman yung gumagamit talaga ng normal lang na bakal. So, yun. Lengths can be bought. Actually, ito totoo to. In 6 meters, 7.5, 9 meters, 10.5, tsaka 12.
Ang lagi lang nabibili ng ready-made, yung 6 meters. Ngayon, kapag nagka-project ka, alanganing 6 meters para sa'yo, you could order yung 12 meters. Meron silang fixed price para dito. Alam ko, ano lang ata. Kung si 6 meters, doble lang yung presyo niya para sa 12 meters. Per request lang talaga siya. No? Hindi naman siya dadagdag kapag humaba siya, ganito yung presyo niya. Hindi. Almost the same lang. No? Per meter lang yung bayad talaga. Yun nga lang, ginagawa yun para at least nagkakaroon tayo ng ready-made or para kapag maglalagay tayo is yun na yung ilalagay natin diretso. For example, ang beam mo, no? Aabot siya ng 12 meters. Bakit ka pa kukuha ng 6 meters kung pwede naman 12 meters na straight? Di ba? Parang papagaanin yung work natin. Otherwise, commercial lens of 30 meters and 15 meters are also available but in special orders nga. Ito naman yung at ang nangyayari kasi class, yung sa atin, yung sa 12 meters class, yun yung parang pinuputol-putol nila, di ba? Etong 13 and 15, hindi naman siya market size. No? Hindi siya market size, pero kung kailangan natin, pwede tayong bumili. Or pwede tayong mag-request na, pabili ako ng ganito. Parang ganun. So, gagawin nila para sa inyo. Parang ganun. Excuse. Commercial diameters, rebars can also come in different diameters. Table shows the size available in the country. No? As per the Philippine National Standards or the PNS number 49 series of 2000 series of 2003 yeah, for rebars. So itong PNS na to class, this is the ratio and proportion natin, no? Itong ratio and proportion or yung ating Philippine National Standard proportion ng ating mga bakal. Kapag tayo ay bumibili, no? Napakahalaga na alam natin itong mga to. Paano ba kinukuha to? Nominal perimeter class, ito yung kanyang circumference, no? Tapos ito naman, nominal cross-sectional area, yung area ng ating steel. So ibig sabihin, ito 2 pi r o pi d. Tapos ito naman, pi r squared. Ang r natin is 5 kung ito ay gagamitin mo. Or pi d squared over 4. No? Tapos ito naman, PNS or the Philippine National Standards, ito lang yan, no? Si ratio and proportion. Napakahalaga nito class kasi kapag bumibili tayo, lalo na pag nakapunta ka sa malaking project, the thing that you will use, alam nyo, hindi naman yung mismong hindi naman siya mismong tawag dito? Kung ilang piraso, kung gaano kahaba ang kailangan mo, tapos di-divide mo na lang kung gaano yung kaya na ginagawa natin sa ibang, for example, kukunin natin yung area, tapos bibilangan yung CHB. Hindi siya ganon. No? I-convert natin siya into kilograms. Gaano ba karami in terms of kilograms ang ating bibilhin? So, ang converter natin is ito, si ratio and proportion na to. No? Or, para hindi mahirapan, kung ayaw nyo i-memorize to, you can use this formula. D squared over 162.2. So, diameter is 10. So, 10 squared over 162.2 equal daw siya sa 0.617. Yan. Ganyan na lang siya. Yun lang yung kailangan yung tandaan dito. Don't forget this one kasi ito yung magiging, at least basis mo na lang. Lalo na kapag mag-estimate tayo. Ito na yung magiging basehan mo. Basta kapag bakal, mumultiply mo lang siya dito para at least makuha mo in terms of kilogram. No? Ayun. So, yun na. Nabanggit ko na to. So, unit mass is equals to d squared over 162.2. Okay. Next. Paano mo malalaman kung tama yung binibili mo? So, sa bakal class, meron tayong markings. No? May mga bar marking sequence to. Ito, unahin natin dito sa part na to. Itong mga grade line na to, ayan. Itong part na to, pinapakita niyan kung anong grade yung bakal natin. Ito yung parang magiging basehan natin. No? Sige, isa-isa na siya. Itong mga dalawang to, itong part na to, these are the main ribs, yung dalawang vertical. 1, 2,
Tapos ito naman sa gitna, yun yung grade line natin na kung saan doon mo makikita ang grade, yung grade natin, yung mga symbols natin. No? For example, ito, ang main ribs class, dire-diretso yan hanggang dulo. Kung makikita niyo yung bakal, hindi naman siya perfect na circle, may dalawang line na buo, no? Hanggang dulo. Tapos, after nun, dito siya sa bandang to, yung sa isang gitna ng dalawa, merong isang maikli na isang line. Ibig sabihin doon lang nakalagay yung mga grades. For example, ito, H11S, nakalagay dito yan, class. No? Ibig sabihin, doon mo makikita yung grade line, yung grade niya, doon sa grade line natin. No? So, yan, makikita niyo yan kapag bumibili tayo ng bakal. Ngayon, paano kapag wala kang nakikita? Ibig sabihin, fake ba? Hindi ibig sabihin agad fake. Baka naman kasi yung part na nabili mo is yung pinagpitulan. Di ba? For example, nag-construct sila ng 12, for example, ito. Ito yung ating bakal. This is 12 meters. Tapos, syempre 12 meters yan, no? Alam mo naman sa atin, kapag hindi naman mabend 12 meters, puputulin nila, gagawin lang nilang 6 meters. Andito yung grade line class. Tapos, ang nabili mo pala itong nasa kabila. So, possible yan. So, wala ka talaga makitang grade line. Or yung mga grade mismo. Pero, usually, kapag bibili ka sa mga hardware, tapos yung pure stock sila, makakakuha kang ganito. Makakita ka nito. So, yun. Simulan natin sa letter or symbol for producing mill. So, ito yung symbol na kung saan anong mill yung ginagamit nila. For example, gumagamit ba sila ng for example, sino ba gumagawa ng mga bakal sa Pilipinas? Kunwari na lang, sige, Bostik. Kunwari may bakal si Bostik, no? Nakalagay dyan, B. Parang ganun. Ibig sabihin sila yung gumawa. No? Tapos, susunod, itong 11. Anong 11 na to? Ito yung bar size natin. Yung diameter natin. Number 11. Then class, ang 11 ba is 11 yung 11 millimeters diameter. If you remember, yan. Ang mga natin, wala naman tayong 11. No? So, meron tayong corresponding na bar number chart. Yun ang natin ngayon. Parang for example, sino yung corresponding na number 11 sa mga bar graph natin? Parang ganun. So, hindi ko siya nalagay dito, pero ihahabol ko siya. No? For example, si bar number 11, hindi ibig sabihin 11 yung millimeter, yung diameter dito. Ibig sabihin, sa graph natin, siya si bar number 11. No? Sa Pilipinas kasi class, kapag bibili ka ng bakal, hindi mo na sasabihin yung bar size number kasi. Ang sasabihin mo lang agad, bili mo ako ng 12 mm diameter, ganun na tayo agad. So, hindi naman natin nagagamit yung bar size number na to. But for the reference or for the benefit of the doubt, I'll provide you the bar graph na lang din para at least makita nyo siya. Tapos, itong type, ano yan, kung carbon steel ba siya, axial steel, low alloy steel, stainless steel, or low carbon chromium. No? Ang pinakamadalas natin binibili class is si S. No? Tapos ito, grade mark, ito yung sinasabi kanina, 60, 75, 80, 100 to 120. Hanggang 60 lang ang uso sa Pilipinas class. Pero, aabot tayo hanggang 120. No? Kapag, for example, itong part na to, wala siyang nakalagay na grade. That means, grade 40 yung atin. Dito sa part, meron siya nakalagay ng 60. This is the grade 60. Nakuha ba? Pa-react naman ako ng heart or like kung nagigets. For me to track kung nakakasunod. Okay. Next. Yan. If you remember, meron tayong ganito sa CMT. No? This just show na meron tayong bar na sinusundan na kung saan ito,
may sinusundan itong PNS grade. Si white is 230, green is 415, and yellow is 275. Tapos kapag may nakita kayong red sa kabilang dulo, for example, sa left side, green siya, sa right, red siya, ibig sabihin, weldable yung red part. No? Ibig sabihin, actually, either way, pwede mong natawag dito, i-weld both sides. Ibig lang sabihin, kaya hindi siya same color, ibig sabihin, possible siya dugtungan. Kapag kasi for example, bumili ka ng bakal tapos nakita mo green lang yung parehong dulo, ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng dugtungan yun. No? Non-weldable siya. It is not built na kakapit yung welding sa kanya. Parang so yun. So hooks and bends. No? Saan ba tayo madalas nag-hook tsaka nagbe-bend? Actually lahat binibend tsaka hinuhook natin, di ba? Ito yung sinasabi natin na kawit doon sa for example sa beam. If we have a beam here, yung mga beam bars natin, although pinag-aaralan niyo siya sa PRPC na end-to-end siya, in reality class hindi siya end-to-end. No? So paano? Meron tayong hook dito. Example, ito lang. Yan. Don't mind yung mahaba, no? I-clear na lang natin. Yan. For example, ganyan siya, no? Yan. Ito ng class, hanggang dulo to. Ito yung mahaba na pinag-aaralan natin. Yan. Para siyang ganyan. Na kung saan, kung continuous pa tong beam na to class, mag-hook lang tayo dito sa column natin dito. For example, meron tayong column na nakatayo dito. Yan. Yan. Yung ating bakal ng class, i-hook pa natin siya dito niyan. Naka-hook siya dun sa bakal natin. Wait lang. Magkano. Yan. Para siya naka-hook dito sa mga bakal natin dito. So, ibig sabihin, sa atin, sa estimates, itutuloy natin siya hanggang doon sa hook na yun. Siyempre, bibilangin natin yun. Hindi lang yung porket 4 meters yung length ng beam, tapos na tayo doon. No. We consider the hooks tsaka yung bend natin. For example, ito, this is, sige, kapag yun natin siya. So, stirrups. So, naalala nyo ba yung stirrups? Sino may idea sa stirrups? Kung ano yung stirrups? Pakitaas nga yung hands. Saan kaya ito saang subject kaya siya na pag-aralan? Anyone? Meron ba? May nakarinig na ba ng stirrups? May idea kayo? PRPC po. Saan? PRPC. PRPC. Okay. So, napag-aralan niyo na rin yung stirrups. So, very good. So, basically, class, yung stirrups, yung binabalot natin dun sa mga bakal natin. No? So, kung meron tayong 4 na bakal dito, yan. Kung meron tayong bakal dito, yung stirrups class yung nakapalibot dito. Siyempre, yung nakapalibot niya yan, meron ding hook yan, no? Na kung saan ikakawit din natin siya dito, tapos dito. So, wala kasi akong board dito, sayang. Kung may pentabak or sa board natin siya i-drawing. Parang mas makita niyo. So, anyways, yun. Next, ties, o yung mga lateral ties natin, ganon. Hoops, no? Tapos cross ties. Okay. Okay, so standard hook class. Yan. So meron tayong sinusundan na ganito, no? For example, ito yan, ang tawag dito?
90 degrees hook, for example, yung ginawa natin dito sa taas kanina, ay binura ko nga pala. So, kapag i-hook natin yung bakal natin doon, ang gagawin natin, hanapin natin kung anong wire size ang gamit natin. For example, ito, 10 mm to, 10 mm to 12 mm. Ito yan, 6 dB ang bend natin. No? Ibig sabihin, ito yun. No? Ibig niya sabihin, class, yung bend down natin na to, sa part na to, is equal dun sa 6 multiplied by the number or the size of the bar natin. Itong part na to, from this one to dito, yung quarter circle, 6 dB daw. No? Dito naman sa part na to, sa pahaba na to, 12 dB ang extension natin. Ibig sabihin, kapag kukuha tayo ng extension na to, or i-extend natin siya, dapat ang length daw niya is 12 dB. Kung di nagigets, explain natin siya, no? For example, meron tayong 20 diameter or 20 diameter na bar na ganyan natin. So magbe-bend tayo ng 90 degrees. So 90 degrees lang. So meron ba dito yan? Sige, ito na lang. For example, yan, 90 degrees bend yan, no? Yan. Ngayon, class, ang mangyayari sa ating class, sige, mag-AutoCAD na lang tayo. Nahihirapan ako. Sorry. Present something else. Open AutoCAD. Taka lang, i-ano ko lang to. Ka-on ng AutoCAD, i-share ko na. Yan. Nakita ba? So, for example, we have a bar here. Sabihin natin na 10 meters ang haba. Uh, 10 meters ang haba. Ayan. So, magkakaroon tayo ng bend dito sa part na to. So, kita rin na 0.5 para lang. Ano pa rin? Ano pa rin niya? Ano pa rin? Ilang kaya mong plug set niya ito yung pambali mo sabi yung dito. Yung sabi ba? Yung San Pedro. Ang ito po din labon. Kasi nakakain daw, nakakain daw. Yan. So meron din tayong extension or yung length ng extension natin dito. This one. So, ibig sabihin, for example, kung 20 mm diameter ito, ang minimum length natin for this bend is yan. Ang minimum natin for this bend is 20, ang sabi doon, kung 20 diameter, hanapin natin dun sa bar natin kanina. Ang sabi niya, kapag 20, bar 10 mm through 25 mm,
6 diameters. No? So 6 dB. 6 multiplied by 20. Yan daw ang haba natin dito sa bend pa lang natin. No? Ngayon, sa extension natin, sabi niya kanina 12 dB. Dito lalagyan natin yung 12 dyan. Nagigets ba? So yun yung table natin kanina. So share ko ulit si table. Yan. Yung ginawa natin, yung bend natin is 6 dB or 6 times 20. Tapos ngayon, yung ating length is 12 dB. No? Nagigets na? Paki-raise ng hands kung may concern. Kapag naman nagets na, paki-react na lang. Raise ng hands din kung gustong ipaulit, no? Para at least ulitin natin siya. Okay. So, ganun yung ating andito. So, may guide naman tayo dito, class, kung paano siya ginagawa. So, class, sa actually, ang ginagamit natin sa actual, 20 dB agad. Bakit? Kasi, kung papansin niyo to 18 dB. No? Ito 20 dB. Ito 22. Ang ginagawa natin class, nasa standard na lang tayo, standard size. Kasi sa Pilipinas, hindi naman nagagamit ng 40 mm. No? Madalas kapag high-rise, 32 to 36. Ganun. Pero kung 40 mm ang gamit mo, 10 dB. No? Yan. So, ang common sa ating class, unless high-rise talaga, is 20 dB talaga ang ina-add. Kaya for example, kapag nagtanong ka, Sir, gano'ng kahaba ang hook natin? Ang bend na galalagay natin? Usually, 20 dB yan. Considered na lahat itong minimum inside bend diameter tsaka yung straight extension. That's in actual. Ne? So, sa hook naman, dito kasi bend lang to, no? Sa hook naman, for example, ang goal lang natin is, yung kanina pala class, that's the bend, no? For example, ililiko mo, tapos mahaba ulit. No? Dito naman sa hook, ang ano naman natin dito is, ikakawit na natin siya. So, mas marami tayong kawit, no? 90 dB, 135 dB, tsaka 180 dB. Etong 90, madalas itong nagagamit sa mga beams. No? Hook, kapag hook na siya, tapos na siya. 135, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina about sa stirrups. Ganito yung end ng stirrups, 135. No? Dalawang 135 yung ginagamit nila doon. So, parang nakaganon siya. Ganun. Tapos, ito naman, 180 degrees, ginagamit naman ito para sa mga, dito? Sa may mga slab, doon sila madalas nagagamit. So, yun. Yan. So, meron tayong basihan dito. Meron tayong guidelines, table, para at least hindi na kayo mag-solve. Don't worry sa midterm exam natin, sa final exam natin, open notes. Para hindi masyadong madami ipiprint natin sa exam. So, lahat ng mga notes nyo, pwede nyo gamitin. Di ba may mga modules kayo? So, yun na rin dadalhin ninyo para at least, pagdating doon, konti na lang ang ipiprint natin, ang magiging basis na lang yung module ninyo. Okay? So, yun. Yan. So, nandiyan na lahat yan. Binigay na lahat. No? So, next, galvanized iron wires. No? So, sa ating class in practice, si number 16 galvanized iron wires ang madalas na ginagamit para pantali ng rebar. No? Pinakamadalas class is, ginagawa sa kanya is direct counting method. So, paano yun? Bibilangan mo kung ilang kung ilang intersection meron ng mga rebars natin. Yung mga kung ilang cross sila, 'di ba pag gagawa tayo ng mga rebar, for example, sa slab, lagi sila mag-e-X, parang ganun. 1, tapos isa pa ulit. Tapos gaganon, 'di ba? Tapos maraming ganyan. Bibilangan mo daw kung ilan yung intersection na 'yan. Ayan, 1, 2, 3. Bibilangan mo lahat 'yon. That's the direct counting method. Kasi mo-multiply mo siya into yun. Ito. 1 kilogram is equals to 59 meters. So, ibig sabihin, kapag nakuha mo siya, for example, this one, 0.3 corresponds to the length of wire
sorry, excuse me. Multiply mo siya ng 0.3. Now, for example, kada isang intersection mo multiply mo sa 0.3. Makukuha mo siya in meters, no? Tapos after nun, convert mo siya into kilogram by using this formula. 1 kilogram is equals to 59 meters. Yun. Ganun siya. Sa percentage method naman, pinakamabilis lang nito, kapag nakuha mo na yung kilograms ng bakal na kailangan mo, multiply mo lang siya ng 3%, ng 0.03. Yun na yung kailangan mo na bakal ng alambre ng ating estimates. Na-gets? Hello? Okay. Sige. So, try natin to. Sana kayanin. No? Ayan. Yan. No? So, let's quantify now the number of let's quantify the number of steel reinforcement bars for a footing in kilogram. No? Or in A, in kilogram of rebar, and B, the number of rebars naman. No? So, yung sabihin, ang gagawin lang natin dito, i-estimate natin kung ganito ang gagawin natin na footing, gaano karaming bakal ang gagamitin natin. So, medyo kulang tayo sa details kung susumahin. Pero, that is already solvable. So, paano ba? So, una, syempre, nakikita naman, no? Wala tayo ng text box dito. Yan. The first one is we identify the first one is we identify the steel reinforcement na meron tayo. So makikita niyo class dito. Footing lang daw, no? So titingnan natin yung footing natin. Ayan, sabi niya 7 daw na 6 millimeters both ways, no? So ibig sabihin sa yung latitude natin o yung mga vertical reinforcement natin is 7 pieces na 16 mm, pati yung horizontal natin 7 pieces na 16 mm din. So ibig sabihin class, how many in total ang mga reinforcement bars natin? Meron ba tayong 12 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm sa footing o wala? Yan. Nakita nyo ba? Paka-check nga. Meron ba tayong 10 mm, 12 mm, 16 o 20 dun sa footing natin mismo? O 16 mm lang siya? $16 lang po. 16 lang. So, yes, may question? Ay, lakihan natin siya, no? May question ba? May nagtaas ng kamay? Okay. So, 16 mm lang siya. Bakit? Kasi class, kung mapapansin nyo, if you remember, this one is for the column. So, footing natin, ito lang namang pitong to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito din, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaso, kung mapapansin nyo, class, naputol to dito. So, puputulin ba natin siya o tatagos siya? Can anyone guess? Puputulin ba yun o tatagos yun? Tatagos. Okay, tatagos siya, no? So, yung mga bakal na to sa column, sa kanya kasi kakapit. So, hindi mo siya pwedeng putulin. Therefore, 7 na 16 mm base bars ang kailangan natin. No? Ibig sabihin, we will use 7 na 16 mm base bars. Kaso, both ways siya equals to saan? 14 na 16 mm. So, 14 na pare-parehong ganun ang kailangan natin sa footing natin. No? So, yun na yun.
Next, kung 14 na ganon, gaano kahaba ang isa? No? Ganun ang tanong kasi class, no? Kung 14 na ganon, gaano kahaba ang isa para makuha natin yung total length natin? So, paano gagawin natin, class? Alamin natin ngayon kung anong uri ng bend ang ginamit muna natin. Paka-check nga, class. Is that 90, 135, o 180 sa drawing? 180 po. Nakikita na nyo. 180 siya, class, no? Kasi kung mapapansin nyo, class, bumalik yung ating bakal. Ayun, no? 1, bumalik. No? So, makikita nyo yung class, kapag pabilog yung galaw niya, or kapag pabilog na pa ganun, pumasok siya pa ganun, 135 yon. Kapag natapos siyang tuldok lang, 90 lang yon. No? Ayun, kung mapapansin nyo ito, itong part na to, kung 135 siya, pumasok kasi to, kaya 135. Pero dito, kung mapapansin nyo, class, sa mga footing natin, ang ginagamit natin na hooks tsaka bends is 180 degrees. No? So, ang hook natin dito is 180. Let's identify. Kung 180 degrees hook, tapos 16 mm yung ating length, ano yung kanyang, ang tawag dito? Ano yung kanyang factor dito? So, sa hook tayo, 16 mm ang bakal, no? So, gaano kahaba ang kailangan natin? So, kung titingnan nyo dito, class, itong part na to, you could already see na meron tayong pinagsama na A plus B, no? Yung standard hook length na. So, pwedeng yun na yung kunin natin. Kasi ibig sabihin, pinagsama na niya yung straight extension tsaka yung bend diameter natin. No? So, kunin natin tong standard hook length na A plus B. So, para sa 180 degrees, tapos 16 meters yung door size natin, ano yung ating length na kailangan? $161 po. Okay, si 161. Okay. So, 161 yung ating hook length. Yan. Next. Kung titignan natin, class, dito naman, gaano kahaba yung ating bakal? No? Itong part na to. Sabi niya, di ba hindi naman siya dulo to dulo? Kung ito ay 1.2 class at ito ay 1.2, tatandaan natin meron tayong concrete cover. So sabi niya 75 mm ang concrete cover natin. Kailangan ba natin i-minus yung concrete cover? Yes, kailangan i-minus. So kung i-minus natin siya, class, sige, kung i-minus natin siya, class, ilang beses? Dalawa, no? So kasi kung ito yung bakal na to, may concrete cover ka sa left, may concrete cover ka sa right, no? So ibig sabihin, minus natin concrete cover na 75 mm. Okay, very good. So next, anong gagawin natin ngayon? Let us solve for the total length na ng isa. So kung ito yon, solve natin yung total length natin dyan. So paano? So 1.2, ma-minus natin yung length natin na concrete cover. So, ilan to? 0.075, tama ba? Anyone? Di ba ang ginagawa natin yung concrete cover, ma-minus natin siya? So, 0.075 multiplied by 2. Yan. So, makukuha natin yung length niya dito. Plus, mag-a-add tayo ng dalawang hook, no? Plus dalawa na 161. So, ilan kaya ang ating length dito? Or, 161 mm to, so 0.161 pala. 0.161. $1.372 meters. Kaso, class, ilan kasi sila? 14 po. 14, no?
So 14 na 1.372 meters ang kailangan natin. No? Ibig sabihin, okay. Ibig sabihin na to class, ang gagawin natin, multiply natin sa 1.372 ng 14. So, equals na saan? 19.208. Yan yung total length natin ng bakal. So, gagawin natin class is to A, solve for the number of kg in rebar. So, gawin natin dito class. Mumultiply lang natin to ngayon. Yes, James? Sir, saan po ulit yung plus 2 tas multiply po sa 0.161? Ito? Yes. Ito, Saan ulit po natin. ang- Ito siya, si hook length. Di ba, for example, ang ginawa natin, minus natin concrete cover, so hanggang dito lang siya sa part na to. Ngayon, itong 0.161, sabi natin kanina, ito yung hook length natin dito sa isa. But since kabilaan yung hook natin, kaya nagdalawa ng 0.161. So kanina 161 siya kasi this is in millimeters. So kinonvert natin siya into meter, kaya tayo nagkaroon ng 0.161. Okay? Hindi po, sir. Okay, sige. So meron tayo ngayon na 19.208 meters na total length. So ano gagawin natin dito, class? I-multiply lang natin siya dun sa converter natin. 59M is equals to 1 kg. That's for the GI wire. No? Sa GI wire natin gagamitin yan. Ang kunin muna natin yung steel reinforcement muna. Pwede, pero mamaya, yan yung gagamitin natin dito sa GI wire natin. So, paano gagawin natin? Babalikan natin yung unit method analysis natin. Itong part na to. If you remember, itong unit mass analysis. Ito, kg per meter ang kinukuha. So, gagamitin natin formula is either tignan na lang natin dito, si 16 mm, which is 1.578, or gamitin natin yung d squared over 162.2 para hindi nyo na lang makalimutan. No? So, ganun. So, gagawin natin is 1.578 according dun sa ano natin. So, i-multiply natin siya kg per meter. So, makakancel out yung ating meter, ang matitira ay kg. So, ngayon class, iilan na ngayon, o magkano na ngayon, gaano karami ngayon yung ating bakal? Gaano kabigat pala? $30.3102 kg. And that's the answer for the letter A. So, ang lalagyan natin sa BOQ class, ito. 30 kilogram. Bakit? Kasi, for example, gustong palitan ng, for example, hindi available yung bakal na 16 mm, possible, papalitan na lang nila ng bakal. Pero same yung amount. No? Same yung kilogram. Dadami lang siya ng piraso, so sisikip yung pwesto, o kaya luluwag yung pwesto kapag mas malaki yung ano. Pero same lang yung kilogram na ibinibigay niya. Parang ganun. So, yun. Next. B. What if naman sa number of rebars ang bibilin natin? Ito class, hindi lang ito, i-divide mo ito sa 6 meters. For example, number of rebars in 6 meters na lang. Yan. Hindi mo lang ito basta-basta dinidivide sa 6 meters. No? Kasi syempre, pag dinivide mo yun, automatic ano na yan. Pero kung 6 meters yan class, kailangan mo munang alamin ilan yung kasyang 1.372. Kasi for example, may matitirang ganyan, tapos yung isa ganito, magbubuo siya ng 1.372, hindi siya sapat. No? Kasi hindi naman siya magkasama. So kailangan lang muna natin, per isang 6 meters, ilan ang kasyang 1.372. Nagigets? So yun. Ilan? So paano? 1.372 6 meters divided by 1.372. This is, ilan to? $4.3732.
So, dyan yan, diba? 4.3732. Ay, 7332 ba? Ayan, 3732. So, kung ito ay 4.3732 pieces, class, ibig sabihin, kasya lang ay 4. Yung 0.3732, sobra na yan, no? Scrap na yan, no? Scrap material na yan. So, ibig sabihin, gagawin lang natin, kung 4.3733, 4 yung kasya sa 6 meters, i-divide natin ngayon yung 4 dun sa ating 14. So, 14 divided by 4 equals to saan? $3.5 pieces, or equivalent na rin naman siya sa 4 na piraso ng 6 meters. Yeah. So, yun yung sagot natin. Ngayon class, hindi porket, take note of this hindi porket ganito, for example, kahit na diniretso mo yan class, for example, si 1.372, divide mo yung 19.208, no? Kung check nyo class, 19.208, divide mo yung 6 dyan, makukuha mo dyan is 3.1, tapos magko-convert tayo into 4 meters. Di ba? Tama ba? Try nyo nga to, 19.208 divided by 6. Ilan to? Ayan, 3.203213, no? Hindi porket ganyan class, tapos ang ginawa mo, 4 pieces na, no? Tama na yan. Bakit? Kasi class, iisa pa lang ang bilang natin dito class, isang footing. Kapag dumami yung value niyan, kapag lumaki yung kapag lumaki yung number of footings natin, number of bakal natin, yung total length ng bakal natin, mas nagiging mabusisi tayo, no? Mas magkakamali ka na dito sa method na to. That is why, i-check mo muna lagi ito. Hindi tayo magpo-proceed sa ganito lang diretso. No? This is the most accurate kasi nga, sinecheck mo kada putol. No? Ngayon, ang isang way dito, class, possible na ginagawa dito, alamin natin siya ngayon, class, saan ka mas mapapaganda? Sa 6 meters, 7.5, 9, 10.5, tsaka 12. No? So, saan ka mas magkakaroon ng konting scrap? No? Kasi sa scrap naman yun i-discuss ko yun ng iba. No? Sa recorded session na yun. So, ang kailangan naman natin dito, class, is si number of rebars. No? So, nakuha natin siya. Okay na yan. Pero kapag hinahanap class, which is economical class, ganun ang gagawin natin. Bibilangan natin yung number of scrap. Ituturo ko siya, siguro example number 6. No? Sa dito din, ano ka lang din siya. Next. Nakuha natin si A, nakuha si B. Let us now solve for the quantity of GI wire using number 16. So, paano? So, bilangan lang natin yung number of intersections muna. So, pakibilang nga, class, ilan yung nakita yung number of intersection? Hindi kasama tong part na to, ha? Iwas nyo yan. Dito lang sa mga bakal natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yung ganun lang. Ay, sorry. So, ayun. So, since 49 yung atin nakuha, i-multiply natin siya sa 0.3. Sabi dun sa direct counting method kanina, ito. 0.3.
para makuha natin kung ilan yung haba ng GI wire na kailangan natin. So, mako-convert to into meters. Ilan ngayon? Paki-solve nga to. Ilan ngayon ng ating length ng ating GI wire? Okay, 14.7 meters. So, with that being said, class, kung 14.7 meters ang ating haba ng i-convert natin siya into kilograms by using yung sinabi kanina na 1 kg over 59 meters. 59 meters. Iilan tayo ngayon dito. So, makakancel yung meters. Ang matitira ay kg. Ilan ngayon ng 14.7 over 59? Okay, 0.2492 kilogram. Okay. Kung gusto namang mapadali ang buhay, pwede natin gawin. Multiply lang natin ng 0.3 yung total length natin, which is 19.208. Multiply by 0.3. This is ilan? Tama ba? Ay, 0.03 rather. 0.03 kasi 3%. No? .5762. Okay, 0.5762 kilogram. So, ano yung mag-govern dito? No? So, ibig sabihin, sa actual kasi class, kapag ginagamit natin to 0.03 na to class, ang ginagawa natin dito kasi class is automatic, no? Kumbaga sa ito ang kailangan natin. Parang meron tayong pasobra talaga. Kung mamansin nyo dito, percentage method tayo. Ibig sabihin nito class, kung percentage method, ito yung, kumbaga sa draft estimate lang siya. Pero kung magkailangan natin yung accurate estimate, is ito ang mag-govern para sa atin. Ito lang ang kailangan natin. Pero dito, sobra-sobra ito. Kaya kung ano talaga class, is hindi mo ramdam yung natin, yung natin sa yung budget natin. So, pwede mong gawin ito 3% na. Pero kung nagtitipid tayo, dito tayo sa taas. Madalas nangyayari sa actual class, ito, 3%. Kasi marami sa mga tauhan natin magastos gumamit ng bakal. Hindi lang sila gumagamit ng 0.3 meters. Hindi lang naman ito yung ginagamit nila. Minsan mahaba pa, minsan dinodoble nila or nagkakamali sila. So, that's the actual na ginagamit natin ito. But for the answer is this one. So, for now, mag-focus muna tayo sa ganitong answers. So, that's it. No? So, ganun katagal yung ginagawa natin sa pag-estimate ng bakal. No? Medyo maraming ini-encounter. At take note class, main bars pa lang ito. No? Sa beam, we have 3. Tama ba? Sa beam, meron tayong primary reinforcement, secondary reinforcement, tapos beams, lateral ties. No? Tapos, sa columns, meron tayong primary reinforcement, secondary reinforcement, tapos meron pa tayong minsan spacers, tapos stirrups. So, yung 4. So, yun. So, for now, ito muna yung natin, na-discuss natin. Yung slab, yung beam, tsaka yung column, I will record the video. Ito, sure na to, i-record ko na to. Hindi ko lang siya, actually, nagawa ko na to, kaso hindi ko pa na-explain yung concept kasi ng
bars kasi baka nga malito kayo kapag for example tinuro ko na yung beam or ni-record ko lang siya, hindi kayo makapagtanong. So actually, ready na to. Baka siguro within later masisend ko na yung ibang videos tapos dugtong-dugtongan ko na lang, dagdagan ko na lang, parang ganun. Para at least magkaroon tayo ng idea kung ano pa yung mga ano. Ngayon, if may questions kayo class, gagawa ko ng isang FAQ activity doon sa na kung saan pwede ka magtanong. No? Parang private question para at least makapag-question ka, may tanong ka sa discussion, may discuss natin siya. No? Para at least, yun, hindi kayo na left behind. Nagets ba? Nagets itong example na to? May paki-react naman kung nagets. Kung may tanong, pakitaas ang kamay. Okay. Next is, okay. I will discuss this online, no? Pero ipapasadahan ko na lang muna siya, no? So, etong lap splice, ito yung ibig sabihin ng lap splice class is yung pagdugtungan, no? For example, idudugtong mo yung bakal sa bakal. Yung madalas natin ginagawa kapag bitin. For example, ang beam mo is 8 meters, ang bakal na nabili mo lang is 6 meters. Paano mo siya ididikit? Yan. So, ganun si lap splice. So, kay NSCP class, napaka-critical ni lap splice. Na kung saan, meron siyang binigay na formula at meron siyang mga binigay na factors. For example, kung lightweight siya, ito yung gagamitin mo. Epoxy, ito yung mga basis mo, no? Yan, lahat yan, inaalam mo, binabasa mo sa NSCP. Para lang makuha mo tong formula na to. Para lang makuha mo gaano kalaki yung spacing niya, tsaka yung cover niya, tsaka yung lap length niya, no? Splice length. Pero thankfully class, meron tayong mas magaan na way, no? Si DPWH gumawa siya ng sarili niyang table. No? Na kung saan hindi mo na kailangang i-solve, sinolve na niya. Andiyan na siya. Ayan. Meron tayong length. Meron tayong class A. Si class A ito yung grade grade 40. Si class B class A grade 60, si class B grade 40. Ito pala. Class A and B grade 40, class grade 16 naman yung isa. Yan. Nandun siya para. Yan. So for grade 40 class A and class B, plus grade 60 class A and class B. Ayan. So, meron na tayong tinitignan. Development length, yan. Ito yung parang length na kailangan natin sa splicing or kung gaano kalaki yung splice mo. Sabi niya 300 mm daw ang dikit, parang ganun. So i-elaborate ko to sa isang video para hindi kayo mahirapan. So splicing zone, i-discuss ko din kung saan dapat i-dedicate, no? Sa mga lalo na sa mga beams and columns natin. Yan yung napaka-critical, no? So, yun. Ito naman, ba't nagdikit tong ganito? Yan. Ito yung mga condition natin, class. Meron tayong tinatawag na staggered, not staggered, tsaka staggered with gaps. So, itong not staggered na to, class, yung splice natin o yung pagdidikit natin is nasa isang way lang, which is not recommendable kasi nga mahina siyang weak yung point na yan. Dito naman, no gap between splices. Medyo hindi rin applicable yan. Ito yun, staggered with gap between splices. Ito yung pinaka-accurate o pinaka-safe na ginagawa natin ngayon. So yun. Tapos pinapakita dyan kung ano yung mga minimum measurements. Yan. Tapos ito yung staggered distance. Inaalam natin yan. Tsaka yung, yan. So far, yun na muna. I will discuss this one on the recorded video para at least mabalik-balikan nyo kapag nalilito kayo. Because this one is a very, very critical sa rebars. No? Hindi lang si hooks tsaka si bend ang critical. Actually, that's the basic part of rebars. The most difficult part is this one. Si staggered, si splicing. So lahat ito, sinusundan natin siya. So ito yung parang basis natin sa paggawa ng splice. Yan.
So far, kung mapapansin nyo, no, puro isang module pa lang, naka 15 pages na tayo kasi sobrang dami talaga ng Formex at Rebar. Anyways, I will be sending every details sa inyo para at least may makita nyo. Meron pa tayong dalawa niyan, kapag beams, columns, at tatlo pala, pati si slab. Then the next nun, costing na tayo. And question ba kayo? Anyone? Wala naman po, sir. Wala po, sir. Wala? Nagets naman? Yes po. May nalito. Ano yung nakakalito? Saang part yung nakakalito? Palagay niyo. Sa part na wala kayong basis so far, no? Kasi I think mas makakasunod kayo kapag meron na kayong copy ng mga codes natin dito. Kung mapapansin niyo talaga, puro tayo table, no? Magmula ng una, table tayo ng table. So yan. Sige. Final na yung listahan ng ask ko lang, final na yung listahan nung sa module natin, wala nang habol. So that I can make a way within today or tomorrow na makontak kayo for the claiming. So yun. Any questions? Sir, Okay. paano po If you don't have any questions, module, sir? ayun, sa pagkuha ng modules, magbibigay ako, for example, kung saan na lang mas malapit sa inyo. For example, sa Santa Ana, yung mga taga Santa Ana, isang kukuha, tapos magkita-kita na lang kayo or puntahan nyo na lang siya sa bahay niya para kunin niyo yung part ninyo. Parang ganun. Sa Candaba naman, ganun din. Yung sa inyo, sa mga malalayo, sa mga Mexico, San Luis, ganyan. Yun. Iiwan ko doon. Para doon na lang ipupunta, hindi niyo na kailangan pumunta ng Candaba. No? On second, naman, kapag for example, pinayagan tayo mag-face-to-face tomorrow, edi bukas na lang tayo magbigay ng module. Di ba? Parang ganun. Mas mabilis sana yun. Kaso, we still don't have an idea paano dapat, parang ganun. Kung ano yung magandang gawin natin. Okay? If may hahabol pa ng module, sige, I'll give you time until 10 a.m. No? Tapos, I will close the forms na para at least mai-ready ko na siya. Yan, sila. Okay? Sige, if you don't have any questions, kindly open your cameras for our documentation. Meron bang may birthday dito ngayon? Okay, open yung cameras para makapag-dismiss na tayo.